Binalaan ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Netanyahu kaugnay ng mga operasyong militar nito laban sa Lebanon, mga tol. Kasi nga ito'y pwedeng makasira dito nga sa nalalapit na formal na paglagda sa US at Iran deal. No? Para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ayon dito sa balitang panonoorin natin, pinayuhan ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging mas maingat at responsable sa mga operasyong militar ng Israel sa Lebanon. Kasi nga yan ay red line ng Iran at sinasabi nga ng Iran, mga tol, na kasama daw dapat sa tigil putukan etong Lebanon at dapat daw yan ay hindi inaatake ng Israel. Subalit ang Israel, mga tol, naninindigan silang hindi sila kasali dyan. Diba? Ano kaya nararamdaman ngayon ni Netanyahu, no? Parang kumbaga parang naiiwan siya sa ere kasi siya gustong-gusto niya pa makipaglaban eh. Etong si Trump nakikipagkasundo na para mawakasan na ang gera dito sa Iran. Panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Binatikos ni US President Donald Trump ang patuloy na operasyong militar ng Israel sa Lebanon. Binatikos na ngayon ni Trump, no? Ang operasyon ng Israel. Pinayuhan din ito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging mas responsable sa paghawak ng sigalot sa rehiyon. Ito ay matapos ang pag-atake ng Israel sa Beirut na nangyari ilang oras lamang bago maisapinal ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trump, nagdulot ito ng pangamba na posibleng maantala o tuluyang masabotahe ang negosasyon para sa kapayapaan. Yun na nga yung sinasabi natin doon sa nakaraang reaction video natin. Sana naman dito sa mga natitira pang sandali bago maisapinal o bago magkaroon ng formal na lagdaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, wala na sanang mangyaring pangsasabotahe pa o sana wala nang mangyaring bagay na pwedeng maging hadlang para mag-back out ang sinumang panig, mga tol. Kasi ito yung pinaka-inaasam ng lahat. No? Magkaroon ng totoo at ganap ng kapayapaan dyan sa Middle East. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. Kasi ako sa tingin ko lang naniniwala ang Israel na hindi makukuha ang kapayapaan. Ito lang naman po, pananaw ko lang naman o opinion ko lang. Parang naniniwala ang Israel na hindi basta-basta ito matatapos sa simpleng ceasefire, kasunduan, agreement, yung mga ganung mga bagay. Siguro para sa kanila, ang magtatapos lang talaga ng kaguluhan is kung isa sa kanila ang mawawala. It's either sila o yung kalaban nila. No, kumbaga ang gusto nila, mga kapatid, talagang puwersa sa puwersa. Isa sa atin ang matitira at pagka nangyari yon, magkakaroon lang ng ganap na kapayapaan kapag wala ng kalaban. Ano sa tingin ninyo, mga tol? No, ako yun lang naman ang nakikita ko sa pananaw ni Bibi. Kasi sinasabihan niya nga dati ang sabi nga gano'n ng isang retired CIA member, no? Bawat naging American president daw, laging kinakausap ng Israel na bombahin ng Iran, parang ganun. Etong si Trump lang talaga ang parang napapayag. I didn't like it, not at all. Sa gitna ng G7 summit sa France, sinabi ni Trump na masyado nang matagal ang labanan at marami ng sibilyan ang nadadamay. Buti naman nare-realize nila yon. Aniya, hindi kailangang gumamit ng malalaking pag-atake na nagdudulot ng pagkasira ng mga tirahan sa tuwing may target na pinaghihinala ang kabilang sa grupong Hezbollah. Yun nga lang, 'di ba? Kasi hindi alintana ng Israel. For example, no, ito isang residential building. O kung anumang building yan, commercial building, residential building, may mga katabi siyang residential building o residential area man yan. Basta na laman ng intel ng Israel na nandoon sa building na yon yung target nila,
yung building na yun talagang pababagsakin nila yon mga tol. Regardless nga kung yan ay commercial or residential building. No, basta nakita nila yung target nila doon. Do damay-damay na pati yung mga katabi. Ganun yung kadalasan nating nakikitang pag-ataking ginagawa ng Israel no dito sa Hezbollah. Tirahan sa tuwing may target na pinaghihinala ang kabilang sa grupong Hezbollah. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Oh, yun, di ba? Alam din ni Trump, hindi mo kailangan pabagsakin yung isang apartment na yan para lang dun sa isang tao na yun. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah. Naniniwala ang US President na mas epektibo pa kung hahayaan na lamang ng Israel ang Syria na lumaban sa Hezbollah dahil anumang hakbang ng Israel laban sa Lebanon ay maaaring makaapekto sa kasunduan sa pagitan ng US at Iran. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do this a lot faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. Tama. Una nang sinabi Makakaapekto nga talaga eh. ng Iran na anumang pag-atake ng Israel sa Lebanon ay ituturing nilang may basbas mula sa Amerika. So kumbaga parang pagod na rin siguro si Trump no? Ano ba naman yan, Bibi? Inaayos ko na nga yung gulo eh. Naikipag-ayos na nga ako rito eh. Sabing gano'n ng Iran, no, ano ba na magiging pag-atake ng Israel ay ituturing nilang may basbas ng Amerika. Diba? So para kay Trump siguro, madadamay na naman ako dyan eh. Kumbaga parang pagod na rin siya mga tol. Malaki na rin yung gastos na inilaang pondo rito ng Amerika dito sa gerang tumagal ng 6 na pong araw ba? Kasi mula February 28 yun eh. Ng Israel sa Lebanon ay ituturing nilang may basbas mula sa Amerika Ayan, no? at mangangahulugan ng paglabag sa kasunduan. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Dito kumbaga parang hawak na ng Iran dito ngayon ng Amerika. Pag hindi nyo kinaya si Bibi awatin, pag hindi nyo nakaya ang Israel na pahintuin, sira ang kasunduan natin. mangangahulugan ng paglabag sa kasunduan. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Israel na hindi sila kasali sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kasabay ng deklarasyon na magpapatuloy sila sa kanilang operasyong militar. Nako, ayan na. Nagdeklara ang Israel. Teka, kayo lang ang nagkakasundo eh. Hindi naman kami kasali dyan eh. Bahala kayo, magkasundo kayo kung gusto ninyo. Basta kami itutuloy namin ang operasyon namin. Parang ganun mga tol yung sinasabi ng Israel. Laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa isang press conference, ipinagtanggol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga naging aksyon ng Israel sa gitna ng digmaan. Giit nito na nakamit ng Israel ang pangunahing layunin nito na pahinain ang nuclear at missile capabilities ng Iran. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. With agreement or without agreement, sabing ganun, Iran will not have nuclear weapons. לא היום ולא מחר. Not today or not tomorrow. כל עוד אני ראש As long as I am Prime Minister of Israel, it will not happen. ממשלת ישראל, זה לא יקרה. Ayon pa kay Netanyahu, hindi nagbabago ang posisyon ng Israel pagdating sa pambansang seguridad. Kahit may kasunduan na sa pagitan ng Washington at Tehran, mananatili aniya ang karapatan ng Israel na kumilos laban sa mga bantang maaaring magmula sa Iran o sa mga kakampi nitong grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Naniniwala rin si Netanyahu na nirerespeto ng Amerika ang desisyon ng Israel. Nako. Naniniwala si Netanyahu na nirerespeto ng Amerika ang desisyon ng Israel. Pero para sa Iran, kahit anumang uri ng pag-atake ang gawin ng Israel, para sa kanila is basbas ng Amerika. Napanatilihin ang puwersa nito sa Lebanon sa kabila ng kasunduan. אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני. אנחנו We will remain in it as long as necessary. No, hanggat kinakailangan daw ipagpapatuloy nila. נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו Iran ניסוג משם. wanted us to withdraw from there. It did not happen. זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? You know why it did not happen? Between the gates? בין השאר, משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד
because I stood very firm. I very firm about this. I was very firm about this, no? מאוד מאוד Talagang ginigiit niya. נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. Samantala, kinumpirma ng Pakistan na kasama ang usapin sa Lebanon sa napagkasunduan ng Amerika at Iran. Naniniwala rin ang panig ng Iran na ang paghinto ng labanan sa lahat ng dako sa gitnang silangan, kabilang ang Lebanon, ang pinakamahalagang bahagi ng peace deal. Pero dapat, no, isa rin sa inaaawat ng Iran, hindi lang yung Israel, no, kundi pati yung kanilang proxy na Hezbollah. Kasi ang ginigiit ng Israel, gumaganti lang sila sa mga ginawang pag-atake ng Hezbollah. So kung aawatin din ng Iran ang Hezbollah at hindi na-atake, malamang mawawalan ng dahilan ang Israel para atakihin pa ulit ang Hezbollah. No, kumbaga aalisan nila ng dahilan ng Israel para atakihin itong Hezbollah. At kung sakasakali mang umatake ang Israel, 'di ba, sa Hezbollah, di may dahilan din sila para mag-retaliate. هست که در تفاهمنامه وجود داره اعلام خاتمه A declaration of immediate and permanent end to war on all fronts. فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله Including Lebanon, kasali talaga Lebanon, در لبنان. Jack De Oca- no? Ay nako, sana talaga, ito yung sinasabi natin, June 19, pagkakatanda ko, ito na yung opisyal na maglalagdaan ng Iran at Amerika sa peace deal nila, pagtatapos na talaga ng gera. Sana wala nang mangyaring ano pa mang bagay na maaaring makasira nitong nalalapit ng kapayapaan dito sa Middle East, no? Anong masasabi ninyo dyan, mga tol? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.